Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gawin or ano nga ba yung measurement na kailangan natin para gumawa ng 5R size na envelope using Microsoft Word. So meron na ako nagawa noon na video or tutorial kung paano gawin yung ating 5R size na envelope, pero manual measurement lang yon. So kung gusto ninyo na manual measurement, kung halimbawa ayaw na ninyong gumamit ng computer or laptop and gumamit ng Microsoft Word, pwede ninyo nagayahin yon or sundan yon para sa manual measuring. Pero this time naman, ang tuturo ko sa inyo ay kung paano nga ba or kung ano nga ba yung measurement using Microsoft Word. So gagawin ko ang video na ito para naman doon sa mga nahihirapan na gumawa ng envelope using manual measuring. So ito ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin using Microsoft Word at kung ano nga ba yung mga measurement na kakailanganin natin. And dahil meron akong client before na tinanong niya kung magkano daw ba or nagbebenta daw ba ako ng layout para sa envelope making, pero ang sagot ko is hindi po, wala pa akong binibenta na layout or kung ano nga ba yung measurement ng ating 5R size envelope. So ituturo ko na lang sa inyo dahil sobrang dali lang naman nito. Kailangan lang natin ng Microsoft Word and of course yung laptop ninyo, buksan ninyo yung Microsoft Word doon and ipapakita ko sa inyo yung mga measurement na kakailanganin natin para hindi na kayo mahirapan sa manual measuring. And of course, para hindi na din kayo bumili or mag-avail or mag-purchase ng layout para sa measurement nitong ating 5R size na envelope. So, punta na tayo ngayon doon sa aking screen at papakita ko na sa inyo kung paano siya gagawin dahil sobrang dali lang nito, kaya punta na tayo doon sa aking screen. So, dito tayo ngayon sa aking screen at yung nakikita ninyo na paper dyan ay yung default paper dito sa ating Microsoft Word. So, ang gagamitin ko na paper size ay short or 8.5 by 11 inches. So, gagawin lang natin yan is pupunta tayo ng layout. So, papalitan natin yung size into, ayan, naka 8.5 by 11 na siya. So, yan yung gagamitin ko ngayon dito sa ating sample. So, i-click lang natin yan para sigurado tayo. And then, pupunta tayo ng orientation and ila-landscape natin siya. Okay, so naka-landscape na tayo. Pupunta tayo ngayon dito sa insert. Oops, punta tayo ng insert and then sa shapes. And then, piliin natin itong box. Pagkatapos ay i-drag natin dito sa loob. Next naman ay pupunta tayo ng shape fill. So tanggalin natin yung kulay niya or yung background color niya. And then papalitan ko lang siya ng kulay which is this one, yung medyo light gray. And then pupunta tayo ngayon dito. So yung nasa taas, ang ilalagay natin dyan is 8.5. And then, dito naman sa width, ang ilalagay natin dyan is 3.25. And then, itong box, ang gagawin lang natin is isasagad natin dito sa pinakagilid. And then, okay na yan. Next naman, ang gagawin natin, ipindot natin sa ating keyboard ang Ctrl-C and Ctrl-V para mag-copy and paste. Next naman ay igid lang natin dito. And then, punta tayo ngayon dito sa width. And palitan natin yan ng 5.25. And then enter. And then isasagad natin ngayon yan dito. Ayan. So, dapat nakasagad siya dito sa unang box na ginawa natin. And then ito naman, ang measurement nito is 2.5. So, okay na yan. Dahil tama naman yung ginamit natin na paper size dito sa Microsoft Word. Okay? So, ganyan na yung nagawa natin. Ang susunod naman ay kiklik ulit ito, copy and paste. And then, pupunta ulit ako dito. So, dito naman sa height, ang ilalagay ko dyan is 0.5. And then, dito naman sa width, ay gagawin kong 11. And then, ang gagawin natin dyan is isasagad natin dito sa pinakataas. Okay? And then, Ctrl-C and Ctrl-V para ma-copy and paste nyo yan. And then, i-drag nyo ngayon yung na-copy ninyo dito sa pinaka-bottom. Ayan. So, ganyan lang kadaling gawin yung measurement dito sa Microsoft Word.
And maglalagay lang ako ng counting note para alam ninyo kung ano yung mga kailangang i-cut. So, ika-copy and paste ko na lang din siguro ito. Copy and paste. And then, pwede ninyong sundan to para hindi din kayo malito kung alin yung kailangan ninyo na tanggalin. So, right-click lang natin to. Add text. And then, lagay lang natin yung word na remove. So, hindi siya nakikita. Text fill tayo, which is yung black. Ayan. So, nilagay ko yung remove dito. Palaki natin ng kaunti. And then, i-drag natin dito. So, ito yung mga kailangan nating tanggalin kapag ikakat na natin or i-assemble na natin yung ating envelope. So, ayan. Copy and paste. And then, i-remove din natin yung nasa dulo. Copy and paste. And then, remove din natin yung nasa left bottom. And then, copy and paste, remove din natin yung nasa bottom right. Ayan. So, yan lang yung kailangan natin. Pero, wait lang, kasi makikita yung lining dito. Tanggalin lang natin yung outline. Para walang line na nakalagay dito sa loob ng ating envelope. Ayan, so meron na tayong measurement dito sa ating Microsoft Word. So, kailangan nyo na lang na i-print yan and of course, i-assemble. So, kung paano i-assemble yan, sundan nyo na lang yung video ko kung paano ko siya ginawa or yung doon sa manual measuring kung paano ko siya ginawa. So, ayan, i-print nyo na yung ating ginawa na 5R size na envelope using Microsoft Word. So, ayun na ipakita ko na sa inyo kung paano nga ba gawin yung ating measurement para sa 5R size na envelope using Microsoft Word. So, sana sundan ninyo yun. And kung paano naman i-assemble yung ating envelope, sundan nyo na lang yung aking manual measuring or manual measurement kung paano ko ginawa yung ating envelope at makikita nyo doon kung paano kadali na gawin itong ating 5R size na envelope. So, ayun, sana sundan ninyo ang video na ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!